So we will begin. Magandang gabi, hapon po sa inyong lahat. Pasensya na, ka-Amerikana kasi ako eh. Okay, so welcome to our first Church School Day at magbibigay po ako ng mensahe for both teachers and student para mas maintindihan natin kung paano po kumikilos ang ating church school. Many of you, maybe hindi nyo alam kung paano yung hirap, kung ano po yung nangyayari sa church school, pero ngayon, ipapaliwanag ko po yung system ng church school alinsunod sa sinasabi ng Biblia para magkaroon ng interest ang mga parents, especially, na suportahan ang ating church school. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Let's pray together. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Una po sa lahat, sa grace of salvation na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat dahil po sa inyong sakripisyo sa krus. Dahil po sa dugo na inyong itinigis, tiniyak nyo sa amin ang walang hanggang katubusan ng mga kasalanan. Kinagkaroon po kami ng pag-asa na makapasok sa kaharian ng Diyos. Naging mga anak po kami ng Diyos at ngayon nasa iglesia upang matrain, upang matuto at magamit para sa mga gawang makalangit, especially sa propagation ng gospel sa bansang Pilipinas. At ang isang paraan para maipahayo ang ebanghelyo ay mismong sa loob ng family. Nawa ang mga parents ay magkaroon ng interest upang sa murang edad ng kanilang mga anak ay maakay na nila sila tungo po sa kaligtasan. Dalangin po namin ang church school ng Manila Central Church na patuloy na lumago and we are expecting na marami pong mga bata ang maaakay po namin tungo po sa inyo Panginoon hanggang sa mag-abide sila sa church at ma-assure ang kanilang kaligtasan. Please guide us from the beginning to the end of this church school activity at nawa Panginoon, matuto ang bawat isa sa amin at magkaroon ng bawat isa ng interest para po sa aming church school. Nawa ma-set up lahat ng system Panginoon upang maging maayos ang lahat at makapagbigay po kami ng kaluwalhatian sa inyo. Marami rin salamat po sa pagbibigay sa amin ng mga teachers na siyang nangangalaga sa mga bata at nagtuturo ng salita ng Diyos. At salamat sa cooperation at participation ng mga parents. Dalangin ko po na sa pamamagitan ng mga bagay na ito ay patuloy na lumago ang kanilang pananampalataya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Okay, buksan po natin. Deuteronomy chapter 6 from verse 2 to verse 9. Babasahin ko po. Upang ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos, na iyong ingatan ang lahat niyang mga tuntunin at ang kanyang mga utos na aking iniutos sa iyo, at sa iyong anak at sa anak ng iyong mga anak sa lahat ng araw ng iyong buhay at upang ang iyong mga araw ay humaba. Kaya't pakinggan mo, O Israel, at iyong gawin upang ang lahat ay maging mabuti sa iyo at upang kayo'y lalo pang dumami na gaya ng ipinangako sa iyo ng Panginoon ng Diyos ng iyong mga ninuno sa lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot. Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong lakas. Verse 6 at 7, basahin po ninyo sabay-sabay, 3, 2, 1. Okay, yung part na binasa natin sa scripture, ang tawag sa Hebrew, Shema. Makinig, at ito ang instruction ng Diyos sa bansang Israel. In the book, dito po sa Torah, sa 5 books of Moses, paulit-ulit po, na tinuturuan ng Diyos sa pamamagitan ni Moses, ang mga Israelites, dun po sa kahalagahan ng pagtuturo sa mga anak. Kaya yung mga parents, responsibility po natin na ituro sa ating mga anak, especially, ang salita ng Diyos hanggang sa maakay natin sila tungo po sa kaligtasan. And to help you out with this responsibility, the church school was established. Ang church school ay nariyan upang pagdala nyo sa mga anak nyo dito sa church, alam nyo po kung paano namin tinitrain. Tinitrain namin ang mga teachers na ito upang unti-unti maakay nila ang inyong mga anak tungo po sa kaligtasan. Sa mundong ito, ang purpose ng education sa mundong ito
to make a man a man. Gawing tao ang tao. Kung walang education, para tayong magiging ugali ng hayop. Kaya nga, tinuturuan ng worldly education ng mga bata. Pero, ang mas mahalaga ay yung biblical education. Bakit may church school? Bakit may ganitong activity ngayon? Most of the parents, maaari, hindi nyo alam, pero isang mahalagang part ng ating church ay yung church school. Minsan maingay. Minsan uncomfortable dahil maraming mga bata. Pero para sa akin, ang bagay na ito ay maganda sa church. Kapag sa isang pamilya may ipinanganak na bata, maingay, masaya hindi. Masaya. Kung ang church walang bata, walang maingay, sementeryo yung church po yun. Pero kung sa church ang daming bata, bagaman maraming problema, masaya ako doon. Bakit? May mga sigaw na mga munting mga bata na nagpapasaya sa ating church. Kaya nga, para i-address yun pong shema na ito, yung responsibility ng parents na riyan ng church school. At sana sa mga parents magkaroon kayo ng interest, biblical education to pass the knowledge about Christ to the next generation. Nasa Biblia po ito. Kaya may church school at humihingi ako ng support ng mga parents na kailangan mag-participate kayo sa mga church school teachers natin kung may mga request sila sa inyo. And then yung mga bata, tulungan nyo po sila kung may mga homework sila na binibigay ng teachers. Minsan ang mga teachers, bibisita sa bahay nyo, tanggapin nyo po sila. Bakit? Responsibilidad natin ng church school at mga parents na ipas yung knowledge tungkol kay Kristo sa next generation. Ito po ay utos ng Diyos. Psalm 78, verse 3 to 7. Mula verse 3, kailangan nyo pong magbasa hanggang 7. Sabay-sabay po, basahin ninyo 3, 2, 1. Itong Psalm 78 verse 3 to 7, please, mga magulang, basahin nyo pa ulit-ulit ito kasi ito po yung atas sa atin na sa next generation ipasa natin ang gospel sa kanila. Bigyan ko pa halimbawa, sa Book of Revelation, there are 7 churches in Asia. Asia Minor. Ang Asia Minor po, modern Turkey. Muslim na po ito ngayon. Bakit? Yung 7 churches na nauna, nawala yon. Nawala ang kilos ng Holy Spirit. Ano ang reason? Ang mga magulang noon, di nila educate ang mga anak nila tungkol sa gospel. Kaya nawala ang gospel dun po. At ngayon, Muslim country na ang Asia Minor, ang Turkey. Bakit? Ang sinisisi ko dito, mga magulang na naging pabaya sa kanilang mga anak. Sa Europe, napakalakas ng gospel nung unang panahon, 16th, 17th century. Ngayon, punta kayo sa Europe, ang mga churches na itinatag ng mga tunay na mga born-again Christians noon, ngayon po, mga bar na lang po. Ginawa na po itong mga restaurant. Bakit? Yung mga magulang noon, hindi nila ipinasa ang gospel sa kanilang mga anak. At pwedeng mangyari ito sa bansang Pilipinas kung wala kayong gagawin. And that's why, mga parents, Christian life starts at home. Kaya kailangan, ipasa natin ang gospel. Tinutulungan kayo ngayon ng church school teachers. Kaya nga po, ang isa dapat na paborito nyo ay mga teachers. Because they are educating your children at inaalagaan nila yung mga anak ninyo sa church school. And minsan yung mga teachers, mas nakikilala nila ang mga anak ninyo kaysa sa inyo. Kasi kasama nila lagi. Kaya nga, malaking part ng growth po nila manggagaling sa church school. Always remember, pag bata pa ang bata, pag maliit pa siya, yung mga memories na yun, ang matatandaan po niya. At gusto naming pagandahin ng church school. Bakit? Magiging part po yun ng pagkatao ng inyong anak.
Kaya dapat pagtulungan po natin ang bagay na ito. We have to pass the knowledge about Christ to the next generation or else mawawala ang gospel sa bansang Pilipinas. Kaya sa mga tatay dito at nanay, lagi tayong magsimba, isama nyo ang mga anak. Huwag kayong mag-alala na baka sabihin ninyo, magulo yung anak ko. Ang mga teachers na po ang bahala. Okay? Next. Ito magandang education, makinig po kayong mabuti. Depende po sa edad ng inyong mga anak. Kinuha ko po ito, biblical po ito, kung paano natin sila i-guide. Age 3 to 5, fountain of life po yan. Kaya nagsisimula ang bata na mag-drawing at mag-sketch. Mahalaga ang drawing at sketch. Alam niyo po, nag-educate po ako, educator po ako, nakita niyo yung mga libro pang bata, di ba maraming drawing? Pag matanda na, puro letra lang, maliliit na. Bakit mahalaga ang drawing? Kasi yun ang unang tumatatak sa mga bata. Kasi sa church school, nagdo-drawing sila, coloring book, about heavenly bodies, animals, plants. Of course, unang tinuturo namin how to pray. Mahalaga po ito para unti-unti maalala nila at makilala nila na may Diyos na tunay, si Jesucristo na kanyang sinugo. John 17 verse 3. Pero ngayon, si Satan, alam niya po ito. Kaya wag niyo pong gagawin ito. Do not do. Makikiusap ako sa parents, wag niyo pong padalhan ang mga anak niyo ng smartphone. Ngayon, ma-educate ko na po kayo. Next week, pag may nakita po akong batang may cellphone, ika-capture ko po. Yung cellphone po na makukuha, ibebenta. Pangpondo sa church school. Kaya pag may nakita po akong bata na naglalaro ng kung ano-anong games, kukunin ko po yung cellphone. At yung cellphone na yun, wag niyo akong pagalitan, ibebenta po natin. Kaya dapat kayo ang number 1 na nagsasabi, dun pa lang sa bahay na, pupunta tayo sa church. House of God yun, kaya wag kang makulit. Dun pa lang na-educate nyo na, House of God yun, anak, kaya hindi pwedeng mag-cellphone doon. Mga magulang, may simple appeal po ako. May lason po, nasa kamay mo. Yung lason na yun, ipapatak dun sa pagkain ng bata. Kaunti lang. Ipapakain nyo? No, malalason yung anak nyo dahan-dahan. Alam niyo po ba na yung cellphone na yun ay lason? Yes po. May nabasa po ako, nag-research po ako. At that age, kailangan ng mga bata nagdo-draw, natututong magbasa. Bakit? Kung puro cellphone, yung part ng utak sa harap, mahalaga po ito, pero naapektuhan ng cellphone. At laging nagsi-cellphone ng bata, hindi magde-develop mabuti yung kanyang brain. And then mag-iiba ang kanyang ugali. Kaya kung tinatamad kayo, mag-alaga, wag cellphone ang ibigay. Anong ibibigay? Lapis, papel, pagdrawingin niyo po siya. Or, dalhin nyo ang anak nyo sa church school. Magkaroon kayo ng puso na ipagkatiwala at tuturuan po sila. Kaya sana po, maiwasan na po natin sa Manila Central Church ang paglalaro ng cellphone, especially sa mga bata. I am through with my words. We will capture all cell phones used by the children during Sunday and Wednesday. At ibibenta ko pa talaga yon. Kaya sana, i-practice po natin na bawal. Ayaw ko pong gamitin ang term na bawal, pero sana wala pong bata, may mga high school dito, makinig din po kayo at young adult, hindi maganda sa church na may nagsi-cellphone while may sermon. Hindi maganda sa church na habang wala kayong ginagawa ay nagsi-cellphone. Pagdating po dito, ito po i-practice na natin, read your Bible or talk with other brothers and sisters. Do not stay alone and then browsing your cellphone na nakaupo lang dyan. Yun po yung unang pakiusap ko po sa inyo. Next, age 5 to 10, unti-unti na tayong dapat magkaroon ng puso na magkaroon ng kaligtasan yung ating mga anak. And that's why may mga children's Bible seminar. Kapag Grand Bible Seminar natin, ang mga teachers, tinrain po namin sila. Sila na ang nag-Grand Bible Seminar. Nagsiseminar na po sila na pambata ang approach. Kaya ipagkatiwala ang mga bata, dun usually sila sa second floor medium hall.
Ulitin ko, wag pong cellphone uli. Sa mga Grand Bible Seminar, wag cellphone ang ibigay sa bata at doon sila sa room. Ngayon po, iikot na po ako. Minsan kasi may nakikita ako sa counseling room, ang mga bata nandun, nanunood sila. Ino-on nila yung TV, ano po yung pinapanood nila? Worldly things, hindi maganda. Kaya unti-untihin na po natin itong isaayos. 11 to 13, dapat natututunan ng bata na iba siya sa sanlibutan ito. Kaya dapat mayroon na rin kayong cutie. Kung safe na si brother at sister, napakahalaga na kumakain kayo sabay-sabay. And then mayroon kayong Bible reading. Kung kawikaan, depende sa araw, basahin yung mag-aama yun, paikot. And then kaunting sharing. Mag-share si tatay. Instead of watching worldly program, watch Bible-based movies. 14 to 16, confirmation ng kanilang salvation. Pag nag-high school na yan, maraming Bible seminar. Huwag po kayong overconfident kapag sabi ng bata, save na po ako mama, masaya tayo, di ba? Pero i-check nyo, tignan nyo kung nagbabago siya sa bahay. Kung marami pa rin siyang ginagawang mali, i-remind nyo siya, save ka na ba talaga anak? Oh, makinig ka mamaya ha, may Grand Bible Seminar. I-check mo kung really, save ka na. Kaya ba ng puso nyo na yung anak nyo maiiwan pag nag-rapture? Kaya ang isang, dapat yung i-consider salvation ng inyong mga anak. And then 16 to 21, dapat malaman ng mga bata, vanity of life. Ano po yun? Yes, kailangan nilang mag-aral pero huwag nyo silang i-discourage. May mga magulang kasi ganito, huwag kang pumunta sa church, may test kayo bukas. Church muna, and then pag uwi niya, mag-aral siyang mabuti. God first, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. And then pag 22 to 28, serving God, and then magkakaroon na ng dapat biblical marriage. Mga magulang, i-guard nyo ha, yung high school at young adult na anak ninyo. Baka may dinala siyang girlfriend sa bahay, okay lang sa inyo? Wag po. Wag nyo pong gagawin. Dapat kayo ang tumitingin na bawal makipag-relationship sa unbeliever. Alam ko po, mga magulang na matagal na, alam nyo na po ito, dapat ang bata, o yung pong young adult at high school, tinuturuan po namin sila na hindi pwedeng mag-asawa ng unbeliever. Kaya dapat, nasa church sila, matapos sila sa pag-aaral, and then, kapag in due time, mahahanapan sila ng Diyos ng kanilang kasama, ng kanilang magiging asawa. Kaya dapat kayo ang number one na nakakakita kasi hindi namin alam. Hindi pwedeng magdala yung anak mo, halimbawa may work na, dadali niya sa bahay niyo, unbeliever, dapat una, sabihin sa amin, para makausap namin yung brother o sister, sister, mali yan. I-guard natin ang ating mga anak, especially sa pag-aasawa. Dapat magkaroon po sila ng asawang mananampalataya. Dapat magkaroon po ng household of faith. Next, how parents should see the church school. Mga parents, ang church school is not an orphanage or child caring program. Teachers are not nannies. Hindi po sila yaya o yayo ng mga bata. So you have to be also respectful sa ating mga teachers. Hindi pwedeng, church school, yung mga bata magulo. This is not good. Kasi itong mga volunteers din po sila. Kaya dapat magkaroon po tayo ng mentality, ang mga teachers po natin, hindi sila yayo at yaya. Mahirap po yung ginagawa nila actually. Kayo po nanonood ng sermon, sila hindi. Nandun po sila sa mga bata, alam niyo po ba, gyera meron doon sa church school. May teacher, hindi niya alam ang gagawin niya. Yung isa, umiiyak. Yung isa, pumupo. May teacher, gumanito na lang. Bakit? Di na niya alam ang gagawin. Kaya, every week, very hard po. Pagkatapos po nating umuwi, ang mga church school, hindi nyo lang po alam, nandito pa sila late at manunood pa sila. Minsan, naawa ko, then dinner together. Minsan, wala yata silang pan-dinner. Pagsasaluhan lang po nila yung kaunting pagkain nila. Bakit sila nagstay dito? Kasi hindi pa sila pwedeng umuwi kasi kailangan pa nilang manood ng sermon. At minsan, di ba mas iba yung live sa recorded? Kaya minsan, biktima ni staning mga church school teachers. Dahil kulang sila sa words of God, minsan napapabayaan kung hindi sila mamonitor. Yung mga church school teachers po natin, sila mismo nadadapa sa kanilang Christian life. Bakit?
Kasi inuna nila yung mga anak natin. Nakalimutan nila ang kanilang personal Christian life. Kaya sana, irespeto po natin, magkaroon tayo ng malaking respeto sa ating mga teachers. Pwede ba palakpakan natin sila? Thank you, teachers. Tingnan niyo po kung gaano kahalaga ang mga teachers kahilera ng mga pastor sa Biblia. Pinagkalooban niya ang iba na maging apostol, propeta, iba'y ibangilista, iba'y pastor. Next, guro. Hindi sinabi dito, mga pastor at mga church choir, mga pastor at mga women's group, fathers group. Hindi. Ang nakalagay, mga pastor at mga guro. Kaya nasa line up po nila yung pagtuturo. Kaya lagi kong tinuturo sa kanila, napakadelikadong magturo. Kaya mag-review kayong mabuti, mag-aral tayong mabuti. Kaya mayroon po silang training. Tinitrain po sila. Mayroon pong special sermon sa mga church school po natin. Isa po ako sa may hawak ng church school. Kaya kami po nagre-record ng special lecture sa mga teachers para matuto po sila. How parents should see the church school. Number 2, church school provides biblical education for your child to be saved and then continue in Christian life. Sa 2 Timothy 3:15, kung paano mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasultan na makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Si Timothy naging pastor po siya. At early age, nung hindi pa siya ligtas, ang nag-guide sa kanya at nagturo ng Biblia yung lola niya at ang kanyang nanay. Si Eunice at saka si Loida. And then in due time, nag-preach si Pablo, naligtas po siya. Kaya, kailangan ma-educate natin yung mga bata, biblical education. Next, number 3, church school will not become successful without parents' participation. Kaya ngayon, we are very happy for the first church school activity dito sa Church School Day ng Manila Central. Nag-participate po kayo. Parang ganito po. Kawikaan 22:6, basahin po ninyo, sabay-sabay. 3, 2, 1. Yes. Yung mga steps ng bata papunta sa Diyos, 2 step yon. Ito ay pinagtutulungan, number 1. Una, parent po yung isa. And number 2, church school teachers. Ganyan kahalaga yung lakad ng inyong mga anak. Ginagabayan ito ng parents at mga teachers. Kaya pag pagsasamahin natin ang 2 steps na yan, they compose the church school. Kaya yung church school, paano po yun? Ano po yun? Hindi lang yung mga anak nyo, kasama po kayo doon at ng mga teachers. Kaya ulitin ko, salamat po sa pagpunta nyo sa first church day, church school day ngayon, at sana magtulungan po tayo. Okay? Next, have interest in our church school. Join church school activities and let your child participate in church school. Support our church school. In due time, sana magkaroon ng offering and help your child with his or her homework given by church school teachers. Minsan may mga homework yan. Pag uwi nyo sa bahay, tanungin, may homework ka, anak? Para mag-aral din po kayo ng Biblia. Kaya support, please. Ngayon po sa activity, ang mga teachers ang sumagot lahat ng gamit na yan. So the church, wala pong binigay, but they use their own resources para sa activity na ito. Kaya, palakpakan uli natin sila. May mga nag-donate para maituloy ang first church school day. And then pray for our church school. Lagi niyong isama sa inyong panalangin. Be kind to our teachers and acknowledge their sacrifices for your children. Kaya sana po makipag-usap sa mga church school. Kapag may nakita po kayong something wrong sa anak, pwede rin po itong ikwento sa mga church school teachers para makatulong din po sila sa bata kung ano yung problema. Pagtulungan po natin na ma-educate ang mga bata. Bakit? Ang future ng ating church nakasalalay sa mga batang ito. Next week, magkakaroon ng Samuel Academy. Ito naman po ay sa mga young adult na mga anak nyo. Bakit? We train them to memorize verses. Bakit? The future of our church nakasalalay sa kanila. The future of our church depends on how we train our children today. Who knows? Your child will be the next preacher, young adult leader, women's group leader, deacon, or good example of a sincere and faithful Christian. Yung mga anak nyo, dapat ganito po yung iniisip nyo.
Anak, sana. Pero sa puso mo lang ha, sana. Maging preacher siya, sana. Next, young adult leader, women's group leader, deacon, isang example ng mabuting Kristyano. Kaya, yung mga batang yan, hindi natin alam, gagamitin pala siya ng Diyos mightily for the glory of God. Salamat po. Hindi ko na po tatagalin. Yan lang po. Marami pong salamat. Okay.